Today's luto-lutuan, gagawa ko ng green tea na puto or matcha or ocha, basta green tea ganun. Matcha or ocha or green tea, pareho lang ata yan. Ito na, mag-start na tayo. 1 and 1 half cup cake flour ang ginamit ko. Kung wala kayo, all-purpose flour na lang. 1 and 1 half cup. And then 1/4 cup ng white sugar. Kung walang white, brown, okay na yon. Tapos 1 tablespoon ng baking powder and then 1/4 teaspoon ng salt and 1 tablespoon ng matcha powder or green tea powder. Ihalo-halo ko lang ito. Kung gusto nyo salain yung mga dried ingredients, mas maigi para hindi magkabuo-buo sa bandang huli. Nag-ready nga pala ako dyan ng isang large egg. Binati ko na, hinalo ko na rin din yung mantika, 2 tablespoon ng mantika, and then yung vanilla extract ay 1/4 teaspoon or 1/2 ang gagamitin nyo, 1/2 ang ginamit ko dyan. Tapos, i-mix lang natin ito. Huwag natin biglain, lagyan ng tubig or milk na gagamitin nyo. Ang ginamit ko ay tubig, 1/2 cup muna ang nilagay ko dyan. Kasi merong mga harina or cake flour na matakaw sa tubig, meron din naman na hindi. Baka kasi masobrahan sa liquid, hindi maganda yung resulta ng ating puto. Pag ganyan na yon, hahaluin natin. Pag nakita natin na medyo kulang pa ng tubig, lagyan pa rin natin siya ng tubig ng pakonti-konti. So pag ganito na, nilagyan ko rin ulit ng 1/4 cup na tubig. So lahat ng ginamit kong tubig ay 3/4 cup na tubig. So ganyan ay okay na yan. Pati yung consistency niya ay okay na sa tingin ko. I-mix lang natin itong mabuti. May nakita akong mga buo-buo dyan. Kaya ang gagawin ko dyan ay sasalain ko. Hindi kasi maganda na ma-overmix itong ginagawa nating mixture kasi ang resulta niyan ay hindi siya tutubo. So bago pa siya ma-overmix ay sasalain na lang natin para naman yung mga buo-buo ay hindi siya masali sa ating pagluto. So itong gagamitin ko, ililipat ko siya sa medyo malalim or pitchel type para pag isalang ko siya mamaya sa molder ay hindi ako mahihirapan. Yan na yung gagawin ko, sasalain ko siya. Tapos, yung mga dumikit-dikit na mga buo-buo, ay gagamitan ko lang siya ng spatula para siya ay mahalo sa ating puto mixture. Habang ginagawa ko pala yan, yung paglulutuan natin nito ay kumukulo na yung tubig. Siguraduhin makulong-makulo na yung tubig at siguraduhin din natin na yung takip na ating steamer ay meron ding nakabalot na tela na malinis para iwas mapatakan ng tubig ang ating puto mixture. Isa din yun sa dahilan kung bakit hindi siya tutubo. So dito, inarrange ko na yung paghulmahan natin. Diyan ko ilalagay yung ating lulutuin. So, hindi ko lang siya pupunuin. Gawa ng pagtumubo siya para iwas naman sa umaapaw. Ito ay lulutuin ko ng 12 minutes. Kung kulang pa o di 15 minutes. After ng isang dekada, ito na ang ating puto after ng 12 minutes. Pero tutusukin ko pa rin yan para malaman ko na ang loob talaga ay luto na. Ito tinusok ko at luto na talaga siya. Palalamigin ko lang yan bago natin siya tanggalin sa molder. Ito malamig na, so tatanggalin ko na siya. But before that, ito ay aking hihiwain. Titignan natin yung pinakaloob kung gaano siya ka fluffy. So, ito na yon, fluffy talaga siya, guys. Ito yung puto na hindi siya nakakasawa kasi siguro sa flavor niya ay matcha. I-try nyo, masarap talaga siya. Hindi katulad sa nagawa kong ibang puto na medyo nakakasawa siya. Thank you!